Mayong palis. Nakasimba na mo? Ako kay wapa. Kanya pa kong hapon mag-private mass. Pasensya na mo sa kong tingog ha kay nambag-ung ulitaw. So ito sa masahong Ebanghelyo ron. February 15, no? 16. Kalig manindog ta. Ang Ginoo mana kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa kadapit, nga patag kauban sa kapid-an sa iyang mga tinunan. Dito may daghang mga tao nga gikan sa tibok Judea ug sa Jerusalem, ug sa mga syudad sa kababayunan sa Tero ug sa Sidon. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang mga tinunan ug mingon, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong mga gigutom karon, kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo malipay raon niya. Bulahan kamo kun ang mga tao magdumot o magsalikway o magbugal-bugal kaninyo o mag-ingon niya kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kun kini mahitabo o pagsangyaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Kang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato karon, kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga ahiyahay. Alaot kamo nga mga busog karon, kay kamo unya karon na gutumon. Alaot kamo nga karon na nga tawa, kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Alaot kamo nga kun kamo magdayeg kaninyo ang tanang mga tao, kay mauusab kini ang gibuhat sa inyong mga katigulangan ngadto sa mga mini nga mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. So magandang, please be seated, magandang hapon sa inyong lahat. God is good. God is good. Grabe. No? All the time, siyempre. No? Sino ba ang pinakamalayo ngayon? From Laguna. Ano? Sa Pilar. Oh, from Laguna. Salamat sa pagbisita. No? Sino pa? Bataan. Wow, layo. Batangas. Mabini, Bohol. Cavite. Wow, ang layo. No? Sa? Asa? Pasig. Ang layo ninyo. Ilan kayo sa Pasig? Kayo dalawa. No? Kayo, Nay? Saan? Si Katuna. Sa Bohol. Cebu. New York. Oh, sige. Mamaya, picture tayo mamaya. So, ngayon, mag-deliverance tayo bawat isa sa inyo. And then, si Father Tolandito for confession. Dahil pinaka-importante ang sacrament po. Ang binibigay namin sa inyo, hindi yung sarili namin, kundi ang sakramento po, si Kristo po. Okay? So sa pagpunta nyo dito, ang sacrament pinaka-importante. No? We are nothing compared to the sacrament. Amen? At pag uwi nyo sa bahay, sa parokya ninyo, lapit kayo sa mga pari ninyo for receiving the sacraments. Yan po, Sacrament of Healing, Confession po. Salamat tayo, maraming pari ngayon. Dito din si Father Il. Sino pa? Father Gary? Father Tol. Si Father Il at Father Tol nandito for confession po. Sunday po ngayon, di ba? Hirap magtawag ng pari kapag Sunday dahil maraming mga misa. So yung misa ko private mass lang dahil plano ko hindi ako mag-serve ngayon dahil sa ubo ko. Isog ning ubuha mo sukol og pari. No? Pero dahil maraming pumupunta dito, napilitan ako mag-serve ngayon. No? Wala akong misa ngayon. So misa ko private. No? Pero gumanda yung pakiramdam ko, yung boses ko lang hindi maganda. No? So nag-decide na lang ako na magkita tayo. After deliverance po, ibibigay ko naman sa inyo yung anointing of the sick. So anointing of the sick. At merong pasyente isa for solemn exorcism.
Dahil walang nakalinya sa exorcism dahil yung plano ko, hindi sana ako pupunta dito. Pero, nakonsensya ako, ang dami ninyo eh, no? So, pupunta na lang ako, no? Kahit pagaw pa, no? Wala pang boses. Pero okay lang, no? Ang pinaka-importante, mahalaga. Ano? Ang importante, mahalaga, no? At ang ganda ng Ebanghelyo ngayon, kung uunawain nyo, puno ng pag-asa ang salita ni Kristo. Di ba? Kung titingnan natin yung mga mahihirap, alaot, anong Tagalog ng alaot? No? Ano? Kawawa. Di ba? Kawawa. Yung mga naghihirap, yung mga may sakit, kawawa. Pero sa ating Ebanghelyo ngayon, they are so blessed. Di ba? Before the eyes of the Lord. Pero meron ding naging mahirap because of the injustices. No? Injustices. Kaya nga sana before kayo bubuto, bunga po yan sa inyong pagmamahal sa bayan. No? Dahil maraming bumubuto ngayon, hindi nila iniisip yung kapakanan ng buong bayan natin. Ano nangyari ngayon? Ang gulo, di ba? So ngayon, sa mga followers natin, I hope yung binuboto ninyo ay sinisearch ninyo. Hindi lang by means of popularity. Bubuto ako dahil popular siya. Di ba? Sana bubutuhin natin dahil maganda yung platform niya. Sisiyatin nyo. Mag-search po kayo sa mga senador. No? Huwag kayong bubuto dahil sikat. No? Nung unang panahon, mga abogado. Di ba? Mga di kalibre. Pero ngayon, wala nang kalibre. Yung sikat, yung mga mayaman. Di ba? So, kayong magbuto, dapat dasalan ninyo dahil, alam nyo, may tumatawag sa akin, kasamahan natin sa punto per punto staff. Sabi niya, Father, ipagdasal niyo po ako dahil yung asawa ko nasa hospital ngayon, bigla lang. At sabi ko, i-bless ko yung asawa mo. At sana makareceive siya ng sacrament po. Confession, anointing of the sick, and then the Holy Eucharist. Naka-importante po yan. So, pasensya na lang kayo, may may bisita. So, kung may sisigaw man dito, may exercise ako mamaya, no? While i-deliverance kayo lahat. And after makumplito yung deliverance, after lahat kayo ma-deliverance, lalabas ako for anointing of senses and anointing of the sick. Sacrament po yun, ha? Anointing of the sick is sacrament. Huwag niyong kalimutan, it is instituted by Jesus. When you receive the sacrament, you literally receive Jesus. His divinity, His humanity. We need the sacrament. Amen? Kung natural yung sakit mo, we need natural medicine. Even natural yung sakit natin, we need sacrament. No? Mangumpisal tayo. Confession is sacrament of healing. Okay? Don't forget, sacrament of confession is sacrament of healing. And the Eucharist. Amen? Dahil private mass ako ngayon, nag-decide ako, doon ako magmisa sa sa kasama namin na may sakit. No? Na nanghihina na, kasama deliverance minister natin, isa sa mga deliverance ministers natin, na mayroong stage 4 cancer po. No? And then, nag-decide ako na doon ako magmisa sa kanya, no, sa kanyang bahay. No, nandito lang sa Valencia. Mamaya, after here. Pupunta sana siya dito. Sabi niya, Father, hindi na ako makapunta sa'yo. Nanghihina na po ako. No? When we receive the sacrament of healing, especially the ministry of suffering, yan po ang mag-purify sa atin. Yung mga, wag niyong i-blame ang Panginoon kapag hindi niya kayo pagalingin. Wag niyong i-blame. Enjoy your suffering. Enjoy your illnesses. Huwag kayo maniwala sa mga bulaang pastor. In Jesus' name, lahat ng karamdaman mo mawala. Hindi totoo yun. Kahit si Kristo nga hindi niya ginamot lahat. Diba? Bakit? Merong kulang sa pananampalataya. Meron ding iba na kahit malaki yung pananampalataya nila, kahit si Saint Bernadette nga namatay siya sa tuberculosis. Ang daming pinagaling ni Mama Mary na dumadalaw sa Berhen sa Lourdes. Pero siya hindi pinagaling. Di ba?
Bakit? It is a ministry of suffering. No? Don't blame God. Don't blame others. Don't blame the world of your suffering, of your crosses. No? Embrace your illness. No? Embrace your pain. Yan ang gusto ng Panginoon. Amen? So, yan ang dapat nating gawin. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil despite sa ating mga problema ngayon, kasama natin ang Diyos. He is Emmanuel. So, sa atin lang ay nawalan tayo ng pag-asa. Mandali tayong mawalan ng pag-asa. So, full energy nung una. Pero ngayon, lubat na. No? Wala nang direksyon sa buhay. No? Kahit ito yung nangyari sa ating bansa, patuloy lang tayo. Sa pagdasal, patuloy lang tayo na ma-enlighten tayong lahat. No? Hindi pa katapusan ng mundo. Amen? Meron pa tayong maraming pag-asa. We have 1,000 reasons to celebrate. Amen? No, bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Ang sunod na? No. Bless His holy name. No? We have 1,000 reasons to celebrate, mga kapatid. Kahit may karamdaman tayo, continue to focus your eyes, fix your eyes to Jesus. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Amen? Bigyan natin papuri si Kristo. God is good all the time. So, yung tinatawagan ko, sabi niya sa akin, Father, isali mo sa rosaryo yung asawa ko, isali mo sa misa yung asawa ko. Yes, I will. No? At magkano yung magasto mo dyan? No? So, Father, salamat. Libre po dito ang hospital. No? Marami, no? Salamat na lang, Father, kahit paano, libre kami dito. Pero tayo dito ay, kapag may lagnat, no, natatakot tayo magpa-hospital. Totoo, hindi. So, sana po, ang pagpili nyo, pinaka-importante po. Ipili ninyo yung may malasakit sa ating lahat. No? Supposedly, dahil sa mga taxes natin, ito po yung totoo. Libre na sana tayo lahat. Sa mga, hindi dahil sa kanila, dahil sa taxes natin eh. Diba? Sana po ay mamula tayo nito. Isipin niyo yung mga ako, bago lang ako na-operahan, di ba? Alam nyo, isang araw lang, ang bayad natin ay 132,000. Appendicitis lang yon, ordinary na operation lang yon. Grabe, no? 132,000. Kung yung, mabuti na lang, yung diocese ay siya ang nagbabayad. Di ba? Sana, gobyerno magbabayad nun. Bakit? Pero, paano mabayadan sa gobyerno yon? Malaki yung utang natin. Di ba? Hanggang daming utang si Juan. Yung bayan ni Juan ay so, tayo din ay nakakontribute niyan. Dahil binubuto natin yung mga kurakot eh. Yung mga trapo. So, ito yung hint ko sa inyo. Huwag niyong ibuto yung family dynasty. Sila ang dahilan eh. Uy. Family dynasty is the source of corruption. Oh. Yan ang tunay. Sana may limited na lang na after 3 terms, 1 term, di ba? 3 terms na 9 years. Iba naman. No? Iba naman. No? Piliin nyo yung bago. Hindi lang ordinaryo yung bago, piliin nyo yung mga magandang platform. At sana, isali ninyo. Yan ang pinaka-importante. Kaya ang simbahan ay hindi mag-promote ng kandidato. Dahil ang i-promote niya ay yung mga qualities ng isang kandidato. Kita niyo yung simbahan? Bakit ang simbahan hindi mag-promote ng isang politiko? Hindi katulad ng Iglesia ni Cristo. Mag-endorse, di ba? Ano ang endorse ng simbahan kung makikinig lang kayo? Yung mga good qualities ng isang kandidato. Pero hindi kayo nakikinig eh. Di ba? Hindi tayo nakikinig. Wala na bang pinipinigan ng simbahan? Yung good qualities lang. Ito, hindi magnanakaw. Di ba? Pero gusto namin magnanakaw eh. Galit pa kayo sa simbahan. Tingnan nyo, yung simbahan, kahit sinong obispo, hindi yan nag-promote ng isang kandidato. Bakit? Ma-divided tayo eh. Nang-divided nga tayo, hindi sila nag-promote. Lalo na nag-promote sila. Anong i-promote? Katulad ko dito sa Valencia, ang ipinopromote ko yung honest election. Clean election. Pero mayroon pa rin nagagalit. Dahil, ayon, magsagawa tayo ng legal action. Dito sa Valencia po, kakasuhan natin
yung mga mamili ng boto. Okay? Dahil kapag walang legal action, wala lang. No, parang normal na yung vote buying, di ba? Gagalit ka pa. Yung leader ko ay hindi binigay lahat. At bakit ginagawa natin ito? Hindi for the sake nga masikat tayo. Hindi yan. Bakit ginagawa natin ito? Iniibig ko yung lungsod ng Valencia. Yan lang. Naaawa na po ako sa lungsod sa Valencia. Nung last election, 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 ang pagbili ng boto dito sa aming lugar. No? Anong bunga dyan? So, sinabi ko sa mga parokyano ko, huwag niyong ibuto yung malaking bili sa inyo. Huwag niyong ibuto yan. Maawa kayo sa Valencia. Marami nagagalit sa akin. Bakit daw nag-appeal-appeal si Father Darwin? Wag ko mag-appeal-appeal, ni appeal. Binuang mo ng appeal-appeal, no? Di ba? Taw-taw, di ba natin tinood taw? Dapat sasali tayo. Bakit? Tayo po ay sasali tayo dahil sa pag-ibig. Hindi tayo galit sa mga politiko. Iniibig natin yung mga politiko. Galit tayo sa korupsyon. Okay? Sana hindi kayo magagalit sa tao, ha? Galit tayo sa sistema. Sino ang dahilan nito? Ang sistema natin. Institutionalized na po ang korupsyon sa Pilipinas. Kaya nga, yung kung kayo lang nandito, maraming sakit ay mabigyan ng tuon ng mga doktor, mga eksperto. Kaya nga, lumago yung mga albularyo. Walang bayad dito, libre lang. Love offering lang dito, Father. Sa doktor, 1,000 check-up. Check-up pa yan. Meron pa mga gamot. Di ba? Totoo, hindi. Dito na lang kami. Kung libre tayo check-up, libre tayo hospitalization, maraming mga kapatid natin, gagaan yung buhay. Di ba? So, yun lang ang punto ko. Naisipan ko na ang ganda dun sa, sa ibang bansa. Libre sila. Kung nagawa yan nila, magagawa natin yan kung magkaisa tayo. No? Huwag niyong ipagbili yung buto ninyo, sabihin niyo sa mga leader natin, please give us quality service. Saan yung taxes namin? No? Grabe. So, yan lang po muna ha. And then pupukus tayo sa itong magandang sinabi ni Father Amort. No? Maganda po ito. Matutunan natin ito buong puso. Dahil nauna siya sa akin, kaya bumili tayo ng mga aklat patungkol sa exorcism para mag-guide din ako. Dahil dapat marami pa akong matutunan patungkol dito. Gusto ko pang pupunta sa Roma for 1 month conference. Nakipag-communicate na ako kay Father Cabading for that. Baka susunod na mga taon. At pasensya na kayo sa lugar ha. Very simple lang yung lugar natin dahil nagre-rent lang po tayo dito para sa inyo. Para meron tayong accommodation para sa inyo temporarily. Pero may nag-donate sa atin ng 1.2 hectare. So mag-sign na tayo sa pag-uwi sa may-ari. Nandun siya sa Amerika ngayon. Sa pag-uwi niya, sign na lang. Para before tayo magsimula, meron ng document. Nung merong nag-donate sa atin nung una, pero hindi pa na-materialize. Nauna pa yung building. Pero ngayon, uunahin natin yung document para sure na po yung diocese natin. Okay? So, sa ministering ito, kailangan namin ng prayer ninyo. Yung prayer ninyo ay pinaka-importante sa amin. Okay? To one Our Father, one Hail Mary, para mag-guided po kami sa dapat naming gawin. Okay? Dahil hindi tao yung kalaban namin. Spirit po. They are pure spirit. And their power is greater than us. No? Kaya nga, yung prayer ninyo ay malaking tulong po yan. So, makaasa ba kami sa inyo? Amen? God is good? No, nagluya raman. No? All the time? Siyempre. Mali ko na ba? No? Mag-practice sa tabi. God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang Panginoon. So ngayon, merong tanong si Father Amort. So kayo na, after this, sana nakinig kayo sa catechism natin kanina. Dahil yung catechism is very important, mga kapatid. At lagi din ako nag-catechize, yung mababasa ko, isi-share ko din sa mga tao. Bakit? Dahil hindi tayo titigil sa pagpalago sa ating kaalaman. Dahil kung titigil tayo, yung inspiration natin ay mawala din. So araw-araw po,
Sana makinig kayo ng mga inspirational talk. Araw-araw din nagbabasa kayo ng salita ng Diyos. Yan po ang pinaka-importante. Nagdadasal ng rosaryo, kahit isang misteryo lang, every day. 15 minutes lang po yan, to 20 minutes po. Alam nyo, you consecrate your whole life. Yan po ang kulang natin. Dahil busy po tayo sa Facebook. Busy po tayo sa mga non-essential thing. So ngayon, sana po, yung very essential yung unahin natin. No? Yung mga non-essential thing, yun ipahuli ninyo. Minsan ay inuuna natin ang mga non-essential things. Naubos na yung oras natin sa cellphone natin. Nanood ka lang ng no? Walang kabuluhan. Wala ding kaalaman na ibibigay sa inyo. Sana turuan ninyo yung mga anak ninyo na healthy yung mga movie nila. Ano ba yung natutunan nyo sa pinanood ninyo? Na-enjoy lang kami. No? Hindi naman masama mag-enjoy. Sana na-enjoy at naka-learn din kayo. No? Na sinasayang nyo yung oras ninyo. Sinasayang natin yung panahon natin. Dapat nag-enjoy at may natutunan din. Lagi lang nang enjoy, wala namang natutunan. Merong natutunan pero kalaswaan lang. Merong natutunan pero kabalastugan lang. Dapat nag-enjoy tayo with authentic knowledge. So ito, may nagtanong ni Father Amort. Maganda po ito. At sa pag-uwi nyo sa bahay ninyo, kayo na po ang magpatuloy na mag-pray ha. Yung pagpunta niyo dito, ipinag-pray kayo namin sa prayer of liberation. Hindi lang po yan sa mga possess. Pati na din yan sa oppression. Pati na din yan sa obsession. Makatulong po yung prayer of liberation. Dahil meron tayong mga unholy soul ties na kailangan natin bawat isa sa atin. So ako din ay mag-deliverance before matulog. Dahil minsan ay hinaharas na tayo sa isipan at sa puso natin. No? So mag-deliverance kayo ha, pag uwi ninyo. At sana turuan ninyo yung mga close circle ninyo. Mga relatives niyo, turuan ninyo po. Yan lang po ang mas-share namin sa inyo, yung pagtuturo paano ninyo i-deliverance. So ngayong, ang series ko ngayon, Lunes nga hanggang the whole week, tuturuan ko online yung mga tao. How to use part 1, part 2, mag-deliverance, simple form of deliverance para magamit ninyo. Okay? Yun po ang series ko ngayon sa ituturo ko sa inyo yung prayer sa handbook ni Father Kabading. No? Para magamit ng mga pamilya po. Yun po ang isi-share ko sa sunod na mga araw. Okay? Natutuwa ba kayo? Alam nyo, may bumisita sa akin kahapon. Sabi niya, Father, gumaling po ako sa cancer ko po. Sabi ko sa kanya, ang pinaka-importante po, hindi lang kayo gumaling, ang pinaka-importante po ay dumagdag yung pananampalataya nyo sa Panginoon. Secondary yung pagkagaling po. Kahit hindi ka pa pagagalingin sa Panginoon, ang importante ay lumapit ka na, malapit ka na sa Panginoon. Amen? So, sabi niya, alam mo, Father, yung Holy and Exercise Oil, malaking tulong sa akin. At hindi lang sa akin, Father, pati na din sa kapatid ko, kilala ko, kaibigan ko, na tinuturing ko na kapatid sa ibang bansa. Nandun sa Chicago po ako, Father. Alam niyo, Father, after sa operation, ang sakit ng operation niya, Father. Sabi niya, damang-dama ko na ang sakit. At sinabi ko sa kanya, ito yung prayer ng simbahan. At ito din yung Holy and Exercise Oil, gamitin mo. Alam mo, Father, instant po. Nawala po yung sakit. No? At tuwang-tuwa po siya. Dahil sinishare ko sa kanya yung kaalaman ko na natutunan ko sa ministering ito. Amen? No? So, nakasave sila ngayon dahil malaking tulong talaga. At alam nyo, hindi na siya na nag-share, mayroon siyang cancer, di ba? Hindi na siya nag-chemo, hindi na din siya, lagi siyang umiinom ng Holy and Exercise Oil po. No? Yun ang share niya, malaking tulong talaga. Pero, pagalingin ka man sa Diyos o hindi. No? Hindi nangahulugan na hindi ka mahal ng Diyos. No? Yung mga nakaranas ng grabing sakit ngayon, no? Yan po ang pagpadama sa grabing pagmamahal ng Diyos sa iyo. Tanggapin mo yan. Offer your pain to God. Don't waste single suffering. Don't waste. Offer it to God.
Amen? Kahit si Kristo nga hindi sinisave ng ating Diyos Ama. No? Hindi siya sinisave. Pinako siya sa krus hanggang namatay. Tragic yung nangyari ni Kristo, di ba? Pero muling nabuhay si Kristo. So kahit hindi maganda yung mga nangyari sa ating buhay, tutok kayo kay Kristo. Fix your eyes to Jesus. So ito na po. Sabi ng nag-interview sa kanya, is clerical failure to believe in the need for exorcism the result of the extraordinary work of the devil? Marami bang failure ang mga pari dahil marami sa kanila hindi naniniwala sa exorcism? Yan ang tanong sa ni Father Amort. Si Father Amort, sa bagay hindi nakakaalam, siya po ang chief exorcist sa Vatican. No? At ang sagot niya, ito po. Ang ganda ng sagot. Malit lang yung sagot niya, 1 page lang, pero marami tayong matutunan. Sabi niya, I would say that it is an ordinary action of the devil because he always tries to distance us from the Word of God. So ano ang sabi ni Father Amort? Meron ordinary action of the devil. Ano itong ordinary action of the devil? Malayo tayo sa salita niya. Ano nangyari sa atin? Hindi tayo nagbabasa sa salita niya. Ordinary action of the devil yan. So, kaya nga, every time mag-talk ako, magsisimula ako sa salita niya. No? Babasahin ko talaga yung ebanghelyo sa araw na yan. No? Bakit? Para hindi tayo malayo sa Diyos. So, ang ordinary action of the devil, mga kapatid, mag-ingat po tayo. Hindi gusto ng demonyo na makabasa ka sa salita niya. Uy, nagbabasa ba kayo ngayon? No. Father, nakikinig kami. So, sana po, kung nandun na kayo sa bahay ninyo, read the Word of God. Read the Gospel. Amen? Unahin niyo po yan. Bago niyo kunin yung, sa pagising niyo, bago niyo kunin, o kukunin man yung cellphone niyo, i-search niyo yung ebanghelyo sa araw na iyan. Okay? Start your day with God, not with gadgets. Amen? So, anong ordinary action ng demonyo? Mapalayo tayo sa salita niya. To distance us from the Word of God. So, sana po, meron tayong, ilalagay natin yung Biblia sa altar natin at mag-kiss tayo, babasahin din natin. No? Ano pa? Yung ordinary, from the sacraments. Didistansya tayo sa sacrament. Hindi muna ako mangumpisal dahil malakas pa naman ako. No? Hindi muna ako pumunta sa pari. Ang lakas ko pa naman. No? Yan po ay isa sa mga ordinary action of the devil. Okay? To distance us from everything that is good. It is the principal work of the devil. So ngayon, alam na ninyo, let us start our day with the Word of God. So kami, Father, hindi na namin makikita yung salita ng Diyos. No? So yung mga apo, magbabasa sa inyo. Okay? O, makasearch ka naman sa YouTube, di makinig ka. I-search mo yan, Gospel for Today. And then, makinig ka. Let us start our day with God. Alam nyo, sabi ni Kristo sa John chapter 15 verse 3, nalilinis na kayo dahil sa aking salita. Grabe, no? At kung wala salita ng Diyos, anong mangyayari sa atin? No? Mga nanay, mga tatay, kayo ang mauna. No? Nababasahin ninyo sa harap ng mga anak ninyo yung salita ng Diyos. Yan ang pinaka-importante. Patuloy. But the action of demon values most is that making people fall into sin and error. So ano ang pinaka-importante? Binabalyo ng demonyo sa atin? Yung ating kasalanan at yung ating mga error. Bakit? Kaya nga magkatikais tayo para yung mga erroneous knowledge, erroneous practices sa pamagitan ng katikism natin ay dahan-dahan natin maalis. Mga ordinary and most valuable technique yan sa demonyo. Yung kasalanan natin at yung mga erroneous teachings na na-imbibe sa ating mga ninuno, sa ating mga lola. Di ba? Yan tinuturo ni lola eh. Wala namang mawawala kung maniniwala tayo. Di ba? So kaya nga may katikism tayo.
Pasalamat tayo sa mga staff natin na nagsasakripisyo to give you catechism. Amen? Atong pakpakan atong mga staff diri. Alam nyo, hindi na sila nagtatrabaho, nandito na sila sa office. Inaalay na nila yung buhay nila sa ministering ito. No? Para marami tayong ma-save from erroneous teachings. From erroneous notion. Sa mga mali na aral. Mali na simbahan. Ang dami po. Isa lang po yung simbahan ni Kristo. At itong isang simbahan ni Kristo, inuusig sa libo-libo sa mga simbahan. Na tayo mga Katoliko, walang alam. Walang pakialam. Bakit? Walang mga alam. So kaya nga, kinakailangan natin dagdagan ang ating kaalaman. Amen? God is good. God is good. All the time. So exactly to, magsimula na tayo tapos na kayong ma-bless yung mga sacramentals ninyo? Sige, i-bless ko ngayon, ha? So exactly to, mag-bless ako. Quarter to 2, mag-bless ako sa mga sacramentals ninyo. Okay? After blessing, holy and exorcise oil na po yan. Holy and exorcise water na po yan. Holy and exorcise salt na po yan. Sana po ilagay nyo po yan sa pinaka-importanting lugar sa altar ninyo. Okay? At lagyan nyo ng label ha, holy and exorcise water. At kung may mga sakit, no, i-share nyo po yan. Okay? Gamitin nyo po yan. Kahit natural na sakit, gamitin nyo yan. No? Yan din ang ginagamit ko. No? Even natural, I consecrate myself using the holy oil. No? Using the holy oil. Holy and exorcise salt. Okay? And then, hindi naman tayo mga fanatic ha. Consult your doctor. Listen to them also. Hindi naman contrary yung ginagawa ng doktor sa ating simbahan. Patuloy. I believe, sabi ni Father Amort, and in these cases, the priest also errs by not taking the gospel into account, which is very clear on this matter. So, nagkakamali daw yung mga pari. Sabi ni Father Amort, ha? Dahil hindi na binibigay yung dapat ibigay. No? Very clear. Yung mga possess, anong mangyari sa mga possess? Yung mga pari ay walang training, di ba? Sabi niya, in these cases, the priest also errs by not taking the gospel into account. Malinaw na malinaw, di ba? Yung mga ebanghelyo, si Kristo, nagpalayas ng demonyo at gumaling. Meron kami mga pasyente dito na bulag, pero nung in-exorcise, maraming demonyo. Ang nagbulag pala sa kanya, yung demonyo. At ngayon, wala nang eyeglass. Yung eyeglass niya ay 600 yung grado. And then sabi niya, may bago na akong in-order, Father, na 700 yung grado. Dahil legally blind ako, Father. Legally blind. Ano ba yung legally blind? Yung nakadepende na ako sa eyeglass, Father. Alam nyo, wala na siyang eyeglass ngayon. Dahil makakita na siya without eyeglass. No? Hanggang ngayon. Taga dito po sa Valencia, Bohol. Is it amazing? God is good. All the time. Kaya nga, merong mga sakit na hindi kayang gamutin sa doktor. Yun po yung operasyon. Si Nanay Martina nandito. For how many months yan? 10 months yan, hindi siya makatulog. Isang oras lang yung tulog niya. Sa 10 buwan. No? Nandito siya ngayon. No? Pero after deliverance, mga kapatid, after the sacraments, she received the sacraments, katulog na siya. Father, 3 araw yun, natutulog lang siya. So, Father, lagi na akong natutulog. So, nag-recover ka pa, nanay, no? Sa ilang buwan, 10 buwan, ha? Wala siyang tulog. So, anong sabi ni Father Amart? The priest also errs. So, kaya kailangan natin i-catechize din ng mga pare, di ba? So, yan din ang rason bakit nagla-live tayo. Ako po ay natutuwa, na-communicate na po yung merong mga pare na communicate sa akin ngayon lang, na gusto silang mag-train. Wow. No? Alam nyo, yan talaga yung plano ko. Lahat ng mga dioceses, meron ng mga active. Kahit hindi exorcist, kahit pare lang. Na ma-share natin para marami tayong matutulungan. Amen? Ang layo ninyo, di ba? O, sa iba't ibang dako ng bansa natin, pumupunta pa kayo dito. Dahil walang nag-administer nito. So, malinaw na malinaw. Sinabi ni Father Amart, the priest also errs by not taking the gospel into account,
which is very clear on this matter. Di ba si Kristo lang ang napagaling sa kanila? Dahil maraming bisis na pumunta sa doktor, hindi nagamot. So, merong sakit na hindi magamot ng doktor. Amen? At itong tinuturo namin sa inyo, sacramentals, malaking tulong po ito.